sa mga huling araw, bago ang ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, ay muli niyang susuguin ang kaniyang bugtong na sugo sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, na siyang mauna upang ihanda ang daan para sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Diyos ng mga Diyos. Ang tinig ng isang tumatawag sa ilang, ihanda mo ang daan para sa Panginoon, gumawa ng tuwid na daan para sa Kanya. Pastor Lahi Live! Pastor Lahi Live! At ipanangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuos sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Pastor Lahi Live! Pastor Lahi Live! Ang bukod tanging palatuntunan sa social media na naglalayong ihanda ang sangkatauhan sa paghahari ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kaya tanggapin mo na ang mensahe ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At ihanda ang iyong sarili sa Kanyang pagbabalik kasama ang libu-libong mga anghel. Pastor Lahi Live! Pastor Lahi Live! Kaya mga kaibigan, mga kapatid, isang malaking karangalan na ipakilala ko sa inyo. Ang ating inaasam-asam na muli nating makasama, ang espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo na itinalaga ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos upang ipangaral ang Kaniyang kaharian sa buong sanglibutan nitong huling kapanahunan natin ngayon. Siya ang bugtong na anak ng Haring Agila, Don Edmundo Pamintuan Lahi, also known as Father Lahi. Siya ay mula sa angkan ng mga lahi. Ang dugo ng bugtong na sugo ay nananalaytay sa kanyang kaugatan. Ang tagapagmana ni Father Lahi sa material at espiritual na karapatan. Ang pinadala ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa pinakamagulong kasaysayan ng Back to Christ. Tagabasbas, tagapagturo at tagapayo sa mga pastor at elder ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang anak ng Haring Agila sa silanganan, ang bagong radya at sultan sa lahat ng tribo ng Maharikan Kingdom na pumupuri, naniniwala, nananalig at sumusunod sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang bagong Father Lahi sa espiritu at kapangyarihan, ang ipinangako ng bugtong na sugo na bago niyang katauhan sa kanyang pagbabalik, at marami ang hindi makakakilala sa kanya maliban lamang sa mga taong pinili ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang walang kinatatakutan na komentarista sa Himpapawid, ang teologo at supremong pangulo ng mga alagad ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang isa sa mga piling-pili na miyembro ng Filipino Association of Composers and Authors of the Philippines o tinatawag na PhilSCAP, na kinabibilangan ng mga kilalang kompositor ng ating bansa katulad nila Ryan Cayabyab, Bene Saturno, Freddy Aguilar, Noel Cabangon, Mondel Rosario, Lito Camo at Rico Blanco. Ang batikang kompositor sa pinakamataas na papuri ng kaharian katulad ni Haring David, Haring Solomon at Father Lahi, ang pinili ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na siyang tagapagpangaral ng kanyang kaharian sa pinakahuling kasaysayan ng ating kapanahunan ngayon, ang tinig at buses sa inang. Ang tagapagdala ng magandang balita ng kaharian sa mga pinakamahirap ng mga mahirap, ang tagapagbalita ng kalayaan sa mga nabilanggo, ang kaibigan at tagapagtanggol sa mga inaapi at inaalipusta, ang nangungunang tagapagpakilala sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa buong sanlibutan at sa kanyang nalalapit na paghahayag sa katapusan ng ating panahon ngayon. Ang naghahanap sa mga nawawalang tupa ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang tagapagtanggol sa mga turo at aral ng Back to Christ ni Father Lahi,
ang tagapagpatupad sa kalooban ng ating pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang Bible expositor sa kaniyang kaharian, ang bugtong na anak ng ating mahal na Pangulo, Father Lahi, ang prime mover ng World Apollinism Movement na naglalayong iangat ang ating bansa sa dapat niyang kalagyan. Ang inyong maliit na lingkod, Pastor Edmond, ang anak ng Haring Agila, Pamintawan Lahi, ang bumibira na kasama ka sa ating palatuntunan, Pastor Lahi Live! Pastor Lahi Live! So maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Pastor Lahi Live, na kung saan ito po ay namamayagpag sa isang live ko mga kapatid, umaabot po ng 1,700 katao ang nanonood at pataas ng pataas yung ating rating sa Pastor Lahi Live, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Mindanao po mga kapatid ay halos na-saturate na natin yung area at karamihan doon mga kapatid ay nandito na po sa Team Pastor Lahi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At sinabi ko nga mga kapatid, kung lahat ng back to Christ nagkakaisa lang, I tell you, wala na tayo sa kinalalagyan natin ngayon, nasa ibang bansa na tayo. Nasa ibang bansa na tayo mga kapatid. Yan talaga ang aking pananaw mga kapatid, na kung saan sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian sa buong sanlibutan, maganap yan. Yan po ay prophecy, yan po ay sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, yan po ang hamon sa atin. And this gospel of the kingdom will be preached throughout the world. Hamon sa atin yun. Hamon sa atin yun mga kapatid. Ako, nabibless ako dahil karamihan ng mga sumasama sa Team Pastor Lahi ay talagang nagbabasa ng salita ng bugtong at buhay. Yun ang pinakamaganda. At hindi lang basta nagbabasa, nakakaunawa ng salita ng bugtong at buhay. Yun ang pinakamaganda, Pastor. Hindi yung basa-basa ka lang tapos yung interpretation mo napakalayo doon sa talata. At marami ho ang nakikita ko minsan mga kapatid at ako'y nadidismaya kapag mayroon hong nagbubuklat ng banal na aklat mga kapatid at pagkatapos iba yung paliwanag. Kinikilabutan ako. Kasi alam nyo mga kapatid, ang gusto ko lang naman, kasi tayo po ay nasa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kung ano yung salita ng bugtong at buhay na Diyos, yun ang ating batas. Yun ang ating sinusundan. Nung isa, mula kanina lang Madrid, papunta kami dito, may nakita kaming post doon sa Facebook, nag-appear doon sa wall ko. At yung paliwanag galing doon sa kabila na hindi daw mahalaga ang bautismo. O hindi daw mahalaga ang bautismo at hindi daw binigyan ng halaga ng bugtong at buhay na isang bautismo. Ang sinabi lang naman noon, bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at turuan sila. Hindi naman daw ganun ka-importante yun. Kaya wisik okay na. Hindi daw binigyan ng halaga ng bugtong at buhay na isang bautismo. Hindi alam nung nagpapaliwanag nung salitang bautismo mismo mga kapatid, lublob ang ibig sabihin nun. Kaya lang, dahil siguro hindi sila gumagamit ng dictionary, Bible dictionary, hindi ho nila maintindihan. Mahirap po mga kapatid na gumamit tayo ng salita na hindi tayo marunong gumamit. Like for example, nung isang gabi, pinaliwanag ko mga kapatid kung gaano kahalaga yung pangalan. Mayroong isa sasakyan sa Amerika, ang pangalan niya ay Nova. Nagtaka yung may-ari ng company, ang ganda ng sakyan, bakit walang bumibili? Kasi doon pala sa Mexico, ang ibig sabihin pala ng Nova, ito ay hindi tatakbo na sakyan. Nova. Hindi tumatakbo. Kaya walang bumibili. Mayroong isang candy mga kapatid na talagang sikat na sikat, pampapayat. Ang daming bumili. Yumaman yung nakaimbento. Biglang pumasok yung AIDS mga kapatid. Wala nang bumili. Kasi ang pangalan ng candy niya ay AIDS. So napakalaga po mga kapatid yung pangalan. Alam mo mga kapatid, bago ho
bago ho lumitaw yung salitang the kingdom of God and His righteousness, yan po yung ating misyon. Yan po ang nakarehistro sa SEC. Kailangan ho kasi marehistro. Kailangan marehistro mga kapatid kasi kahit nga yung ginamos, nakarehistro pa yan eh. Mayroon pang, pag pumunta ka sa palengke, titikitan ka pa niyan. Ha? Lahat ito nakarehistro. Ay yung iba naman ay talagang big deal sa kanila yung pangalan. Ha? Huwag mo tingnan yung puno. Anong titingnan ninyo? Yung bunga. Yung pinaka-importante ang bunga at yung bunga na yan, yung turo at aral. Amen, Pastor? Yun ang importante. Na nagbabasa tayo ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Mayroon hong isang bata. Excited yung bata, mga kapatid. Mayroon siyang gustong sabihin sa tata niya, kaya nagmamadali siya, tawag nito, humihingal siya. Ha? At ang sabi ng tata niya, anak, sabi niya, dahan-dahan. Sabi niya, ang bilis mo naman magsalita. Sabi naman ng anak niya, naku papa, hindi ako mabilis magsalita. Mabagal ka lang talagang makinig. Ha? Hindi ka talaga nakikinig ng maayos. So pag ako nagsalita dito mga kapatid, pag tinatanong ko kayong andyan ka pa ba, anong sabihin ninyo? Wala, hindi nakikinig. Mabilis ba akong magsalita? Alam mo, sa totoo lang, ako pag nagsalita ako mga kapatid, mabilis talaga ako, lalo na pag talagang, ibig sabihin nito, marami akong gustong sabihin sa inyo, gusto kong i-package lahat mga kapatid. Nalala ko doon sa Mindanao, si Papa mga kapatid, bago ka maging radio announcer ni Commander Lahi, dapat kaya mong gayahin yung kanyang intro. Yung intro niya mga kapatid, di ba tayo, mga kapatid, ating tupak na oras, alas 8, nandito na po tayo mga kapatid sa ating palatuto ng Pastor Lai Live. Kapatid Lahi mga kapatid, hindi ko ganun ang introduction niya. Ha? Ang introduction nun, ang bilis nun. Ha? Sa radyo lang naman yun. Pero yun ho ang itiro niya. Pag hindi mo makuha yun mga kapatid, hindi ka pasado na maging radio announcer sa Mindanao. Kasi sa Mindanao mga kapatid, hindi po pwede doon yung lalamya-lamya, walang makikinig sa'yo. Ha? Walang makikinig sa'yo. Ha? At ang sabi ho mga kapatid, tayo ay 4 to 5 times faster na magsalita. Mabilis tayo magsalita mga kapatid. Ang ibig sabihin noon, 120 words per minute ang nabibitiwan nating salita. At yung nakikinig naman yun sa tinatawag nating 120 words, yung nakikinig, yung isip nila niya kapatid, umaabot na ng 500 words ang napapakinggan nila. So kailangan bilis-bilisan ko yung aking pagsasalita. Bakit? Ang mangyayari noon, aantukin kayo. Kaya kanina mga kapatid, habang sumisigaw si Pastor Edgar, hindi kayo matutulog. Ha? Hindi kayo makakatulog mga kapatid. Palakpakan natin. Ha? At ito po sabi mga kapatid, Santiago, Kapitulo 1, 19, purihin ang bugto at buhay na Diyos. Ito ang sabi, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pagkikinig. Maliksi dapat tayo mga kapatid. Ha? Kaya po sinabi ko, tatawag ako, nanood ka ba sa live ko? Sabi ko, upo pastor, anong masasabi mo? Maganda. Anong natutunan mo? Hindi ko maalala pastor eh. Ha? Hindi ko alam kung nakinig ba talaga o hindi. Ha? Sabi nito, bawat tao ay magmaliksi sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, at magmakupad sa paggagalit. Baliktad tayo mga kapatid. Ha? Mabilis tayo magsalita, madali tayong magalit, ha? Pero hindi tayo nakikinig. Kaya tayo mga kapatid, binigyan tayo ng 2 mata ng Panginoon para tingnan natin 2 beses. Ha? Huwag ka pag naisulat na doon, tanggap mo na kaagad. Siyasatin mo yon. Ipanalangin mo yon. At makinig kang 2 beses. Ha? Amuyin mo ng 2 beses. Ha? Tingnan mo 2 beses. Binigyan tayo ng isang bibig para minsan lang tayo magsalita. Kasi pag marami tayong salita, marami tayong mali. Ha? Mayroon isang emperor mga kapatid sa France.
Ang pangalan po niya ay si Napoleon Bonaparte. Mayroon po yung kanyang general nilapitan, sabi niya, Emperor, mayroong isang Amerikano dito, gustong makipag-usap sa'yo. At ang sabi ho ni Napoleon, bibigyan ko siya ng 2 minuto na makipag-meeting sa akin. Sabi naman nung ay naku, sabi niya, pero mahirap po ipaliwanag. Mahirap ipaliwanag yung barko na ang nagpapatakbo ay uling. Kasi noong unang panahon, Mother Bing, wala pang barko. Layag-layag lang siya noon. May nakaimbento ng barko na uling yung coal mine. Coal ang kanyang engine na ginagamit. Dahil doon na hindi nakinig si Napoleon Bonaparte, mga kapatid, natalo siya sa gera. Dahil hindi siya nakinig. Kaya napaka-importante ho, mga kapatid, na makinig tayo. Kapag nakikinig kayo, mga kapatid, marami kayong matutunan. Unang-una ho, mga kapatid, yung nagsasalita sa inyo dito, hindi ito katang-isip lang. Hindi ho kami pumunta dito na ang baon namin ay laway lang. Yung aming mga itinuturo sa inyo ay talagang pinag-aaralan namin, pinag-pray namin sa bugtong at buhay na Diyos na ma-bless kayo, na hindi masayang yung oras natin habang nakikinig kayo dyan. Sino ho mga bisita rito? Ilan pa? 1, 2. Yan. 1, 2. Okay. 2, 3. Welcome ho. Sana ay makita ninyo ang isang bagay na ibibigay sa inyo ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi ko alam, hindi ho aksidente nandito kayo. May calling ang bugtong at buhay na Diyos sa inyo dito. At lagi kong alam mo, isa lang ho ang hangarin namin dito, mga kapatid. Gusto ko, kung tayo ay nag-aaral ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, talagang naintindihan dapat talaga ninyo. Ang result naman nito, mga kapatid, isa lang ho ang pinaka-target nito. Lahat tayo ay sama-sama pupunta sa langit ng mga langit, ng kapatid. Yun ang pinaka-importante. Alam nyo dito, pag pupunta kami ng Punang, nakakatulog kami sa biyahe. O si Mother Bing ang gising. Kasi minsan, mga kapatid, kahit may gising, lumalagpas kami. Lumalagpas kami. Hindi, siguro dahil napasarap magaling ang driver, at masarap ang mag-drive, malamig, kaya lumalagpas kami, mga kapatid. Lumagpas na pala tayo, balik. O babalik kami, mga kapatid. Kailangan nung may nagagabay sa atin. At hindi ho tatawag ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Amerikano, pupunta ang Amerikano doon, pupunta sa Punang, para pangaralan kayo. Minsan, Tagalog pa nga, medyo hindi pa natin maintindihan. Padalan pa tayo ng Amerikano, mas malaking problema. Kaya ang pinapadala sa inyo, yung mga ngaral sa inyo na maintindihan ninyo. At ang pinadala sa inyo, ang anak ng Haring Agila, Don Edmundo de Makasali Kamintuan. Wala namang ibang magmamahal sa inyo at magtuturo sa inyo ng tama. Na hindi kayo maligaw. Alam mo, mga kapatid, pagdating ng panahon, at sasalubungin ninyo ang bugtong at buhay na Diyos, sasabihin nyo doon, pagdating mo sa langit, Pastor, it was you who invited me here. Sabi mo sa katabi mo, it was you who invited me here. Wala hong nakakapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na walang nag-imbita. Mayroong nag-imbita. Kaya napagalaga ho na makinig ka. At makinig ka sa tamang tao. Sa tamang oras. At sa tamang oras. Maring nakinig ka ng kalahati, yung kalahati hindi mo pinakinggan. Sayang. Kaya wag ho kayong matutulog. Wag ho kayong matutulog. Naalala niyo, kapatid, yung bugtong at buhay na Diyos ay kasama yung kanyang alagad. Si Santiago, si Juan, at saka si Pedro. At habang sila naglalakad, mga kapatid, pumunta sila sa bundok. At pagdating doon, mga kapatid, ay biglang lumiwanag ang bugtong at buhay na Diyos. At mamaya-maya, mayroong 2 sugo na dumating. Alam niyo ba kung sino yung dumating? Si Elias at saka si Moises. Katabi ng bugtong at buhay na Diyos. Habang siya ay nagsasalita, mga kapatid. Sabi ng mga disciples, sabi niya, wow, ang ganda. Nakita nila, mga kapatid. At ang sabi doon sa Matthew 17 verse 5, habang nakikita nila, mga kapatid, ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ito ang sinisinta kong anak,
na siya kong kinalulugdan o siyang aking minamahal, siya ang inyong pakinggan. Napakaganda mensahe mga kapatid. Sino nang papakinggan natin? Ang papakinggan natin ay ang bugtong at buhay na Diyos. Noong isang gabi ay mayroong nagtatanong sa akin kasi sabi niya, mga tauhan pala ni Commander Lahi ito. Oo, may mga dalayan silang itak. Makikipagpatayan ata sila. Alam mo, mga ngaral din yon, pero yung the way na pinipresent niya yung mga tauhan ni Commander Lahi, parang pagkapakilala niya, elder, parang may ganun tayo. Bakit tayo may dalang itak? So binasahan ko na talata sa banal na kasulatan. Sabi na bugtong at buhay na Diyos, yung walang itak, ibenta mo yung damit mo at bumili ka ng itak. Ha? Bakit pinapabili ng bugtong at buhay na Diyos ang itak, mga kapatid? Kasi we are living in a very dangerous time. Napakadelikado ng panahon natin ngayon, mga kapatid. Ha? Ayaw ng bugtong at buhay na Diyos na naglingkod ka sa Kanya na kinakatay ka lang ng kalaban mo. Ha? Ayaw ng bugtong at buhay na Diyos yun na wala kang kalaban-laban. Ha? Hindi yun ang dahilan bakit tinawag ka ng bugtong at buhay na Diyos. Meron akong na-encounter na isang sikta. Sabi niya, ayaw daw niyang pumatay. Kasi bawal daw yun. Kasi nasa Bible yun eh. Thou shall not kill. Sabi ko, paano kung yung asawa mo ay gagasain o papatayin? Anong gagawin mo? Sabi niya, wala. Hayaan ko lang siya kasi bawal pumatay. Sabi ko, itong lalaki na to, hiwalayan mo na to. Ha? Papabayaan ka nito. Kasi ang original version ho, mga kapatid, ng thou shall not kill, sa original version sa Jewish Bible, mga kapatid, hindi ho yun thou shall not kill. Ang nakalagay doon, thou shall not murder. Iba yung kill, iba yung murder. Kasi yung murder is intentional. Crime yun. Pero kung proteksyonan mo ang sarili mo, hindi masama yun, mga kapatid. Bakit ka nagdadala ng baril? What is the purpose of carrying a gun? Ha? The purpose of carrying a gun is to protect life and property. Ha? Mayroon kang property, mayroon kang lupa, kailangan mo ng baril. May buhay ka, pangalagaan mo yung buhay mo, kailangan mo ng baril. Pero ngayong panahon, hindi ka naman basta-basta makaabil ng baril. Mayroon ka pang psychological test. Ha? May kapasidad ka bang maghawak ng baril? Hindi yung ganun kadali yun. Ha? Pero kapag ikaw may takot sa bugtong at buhay na Diyos, madaling makakuha ng baril. Alam nila na ikaw ay may takot kasi hindi mo gagawin yung mga bagay na hindi ka nais-nais. Ha? Kaya dito po, mga kapatid, sabi na bugtong at buhay na Diyos, makinig kayo. At napaganda, mga kapatid, mayroon yung pinagpapala ng bugtong at buhay na Diyos, yung nakikinig. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Ha? Mayroong isang mag-asawa, dumalaw yung tatay nila sa kanila, kumain sila. Pagkatapos silang kumain, sabi ng tatay niya, babalik lang ako, maglakad-lakad mo na ako after 20 minutes. Lakad-lakad ako. So lakad-lakad siya, mga kapatid, lakad-lakad. Pagpalakad-lakad siya, mga kapatid, umabot ng 2 oras. Hindi pa bumabalik yung tatay nila. Sabi niya, 2 minutes lang yung sinabi niya, 20 minutes. 2 oras na, hindi pa siya bumabalik. Ha? Nung dumating yung kanyang tatay, after 2 hours, ang sabi ng tatay, pasensya na anak, na late ako. Nakita ko kasi yung dati kong kaibigan. Ha? Kaso, yung dati kong kaibigan, hindi talaga maawat sa pakikinig. Ha? Sinisipan niya yung kaibigan niya na hindi daw maawat sa pakikinig. Ha? Hindi. Hindi siya maawat sa salita. Kaya ayaw hindi makaalis yung kaibigan niya. Ha? Kaya napaganda po, mga kapatid, na tayo po ay nakikinig. Importante yun. Ha? Lalo na kung pinapakinggan natin, ay nagmumula sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Ha? Mabubuhay ka talaga. Ha? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tumigil sa pakikinig sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. At matututo ka sa Kanya. Ha? Kaya kayo, mga kapatid, pag may nag-sermon, makinig ka talaga. Nanay Francis, lagi nakikinig yan. O sabi Nanay Francis, alam mo, pastor, maldita ako ngayon. Noon, ngayon, mabait na ako. Di ba? May
may pinagbago, di ba? Kasi nakikinig ka eh. Imposible talagang hindi katamaan. Oh. Pag nagkikwentuhan tayo dito, may natututunan ka. Pag nakikinig ka sa ating Pastor Lahi Live, imposibleng wala kang matututunan, mga kapatid. Mayroon kang matututunan. Ha? Plus, nagbabasa ka pa. Di napakaganda ang dating, mga kapatid. Ha? Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin ay patungkol po sa isang magsasaka na siya po ay nagasik ng buto. Ha? Nagasik siya, mga kapatid. At itong paggasik niya ng buto, mga kapatid, ito po ay tumutukoy doon sa apat na buto na nahulog doon sa mabato, sa tabi ng kalsada, sa matinik, at sa magandang lupa. At ito po, mga kapatid, ay tumutukoy sa apat na tao na nakikinig. Ha? Number 1, matigas ang puso na tagapakinig. Matigas ang puso. Pusong bato. Sabi mo sa katabi, pusong bato. Yung isa naman, mababaw na tagapakinig. At ang pangatlo, kalat ang puso na tagapakinig. At ang ikaapat, mabuting tagapakinig. Now, isa-isahin po natin yan, itong apat na ito. Number 1, ang matigas ang puso na tagapakinig. Matigas, pusong bato. Ito po ang sabi, mga kapatid, sa Matthew chapter 13, verse 19. Purihin ang bugtong at bunayon. Ito pong sabi, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, salita ng alin? Kung sino man nakikinig ng salita ng kaharian at ito hindi niya napag-uunawa, hindi niya naintindihan, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Alam mo yung pag mayroon kang tinanim na buto sa tabi ng daan, hindi nakaugat, lilipad yung uwak. Anong ginagawa ng uwak? Tinutok yung buto. Yung uwak na yun, mga kapatid, nagsisimbolo yung kay Satanas. Ha? Pag nakikinig ka, mga kapatid, sa salita ng bugtong at buwan, hindi ka talaga, hindi ka tinatalaban. Ha? Kung sa Bisaya pa na, kublan. Ha? Ha? Tablan. Ha? Hindi mo maintindihan yung salita ng bugtong at buwan, hindi mo maarok. Ha? Ang ginagawa ni Satan, ninanakaw niya yun, mga kapatid. Ha? Ninanakaw niya. Kaya tinan mo, pag mayroon kang iniimbita, mga kapatid, anong ginagawa? Sabi ko, mag-imbita kayo ng mga kapitbahay ninyo, yung mga kilala ninyo, ha? Mga katsikahan ninyo. Yung iba, hindi sila tinatabla na. Ha? Bakit ano nangyari? Si Satanas, ninanakaw yung salita ng bugtong at buhay na Diyos. Bago pa man tumubo, ninanakaw na. Ha? At hindi namumunga. Ha? Mayroon ng isang laro, mga kapatid, sa basketball. Tinawag nung coach yung kanyang player. Sabi niya, alam mo ba ibig sabihin ng cooperation? Sabi ng player niya, opo, naintindihan ko. Alam mo ba ibig sabihin ng teamwork? Sabi niya, naintindihan ko yan. Ha? At alam mo ba na kahit sinong makashot, credited sa atin yon, panalo pa rin tayo. Naintindihan mo yon? Sabi naman ng player, opo. Ha? Pag sinabing ikaw ay na-foul, huwag ka na magpagtalo sa coach o ay doon sa referee. Naintindihan mo ba yon? Sabi ng player, opo. O sige na, umalis ka na. Sabihin mo yan sa nanay mo. Ha? Kasi yung nanay niya na nagkipag-away kapag napapaul siya. Ha? Sabihin mo yan sa nanay mo, sabi ng coach. Ha? Kaya dito po, mga kapatid, sa banal na kasulatan, hindi ho importanteng naintindihan natin yung, minsan naintindihan natin, alam mo, mga kapatid, yung aking kabiyak ay varsity player po ito. Alam niya yung laro ng basketball. Ako, mga kapatid, alam ko lang mag-shoot at mag-agaw ng bola. Yun lang alam ko. Pero yung rules ng paglaro, hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam, mga kapatid. Pero pagdating po dito, mga kapatid, sa pag-unawa ng salita ng bugtong at buenos, alam ko ang rules kung paano unawain ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kagabi, kasi na sa Mindanao, mga kapatid, ay naghanda na po tayo doon sa Banal na Bundok at
tatlong area po mga kapatid ang ating lupang pinataniman doon sa Mindanao. Tatlong area, hiwa-hiwalay po yung mga kapatid at papataniman. At sabi nung isang sekta na karinig, sabi niya, "Nako, hindi na kami maghanda. Ang Diyos nang bahala sa amin. Ang Diyos na daw ang bahala sa kanila." Hindi ko alam kung paano gagawin nun. Ha? Ang Diyos na daw ang bahala. Ha? Sabi, anong gagawin mo? Ay, magtatago lang kami sa loob ng kwarto. Ha? At mananalangin lang kami sa Panginoon. Ginamit niya yung Isaiah. Yung talata sa Isaiah 26. Kaya sabi ko, hindi naman yung ang ibig sabihin niya na magtago ka sa kwarto mo at ingatan ka. Ang ibig sabihin na magtago ng kwarto, yung kwarto na yon, nagsisimbolo yon sa proteksyon ng bugtong at buhay na Diyos sa iyo pagdating ng panahon. Ang pinag-uusapan natin ngayon kapatid, yung sinasabi ni Duterte, magtanim na kayo. Bakit niya sinasabing magtanim kayo? Mayroon siyang napupurso. Mayroon siyang nakikita na mayroong mangyayaring hindi maganda. Ha? At alam mo mga kapatid, nandito ho tayo sa Palawan, tandaan mo yan. Napakalapit natin sa... Ha? Napakalapit natin sa... Hindi ko naman baka marinig tayo. Pagkatapos pagdating nito, hanapin. Sino ba yun? Totoo yan, Pastor. Malapit tayo dito. Ha? Mayroong tatlong bata. Ito tatlong bata mga kapatid, nagyabangan sila. Ha? Pagalingan sila ng tatay. Sabi nung isang bata, sabi niya, alam mo yung tatay ko, profesor yon. At kapag nagsalita yung tatay ko, 10 tao lang nakakaunawa sa kanya. Sabi, talino pala ng tatay mo. Oo, sobrang talino yun. Sabi naman nung isang bata, sabi niya, alam mo yung tatay ko, brain surgeon yun. Alam mo pa nag-oopera yun? 5 tao lang nakaintindi sa kanya. Sabi niya, talino pala ng tatay mo. Yung isang bata naman, sabi niya, alam mo, ang tatay ko pastor. Alam mo, pag nag-sermon yun, walang nakakaintindi sa kanya. Mas matindi yun. Ha? Mahirap po mga kapatid. Ngayon, marami hong naggagaling-galingan sa pagpapaliwanag ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. At kinakabahan ako at kinikilabutan ako mga kapatid. Alam mo kung bakit kinikilabutan ako? Kasi yung iba noon, malapit sa atin. Ha? Malapit sa atin. Hindi ko nababanggitin. Ha? Kaya mga kapatid, pag nagbabaksa kayo ng aklat ng bugtong at buhay, talaga kailangan nating manalangin. Makinig ko kayo palagi ng Pastor Live. Kasi napakarami yung topic. Kung mayroon kang gustong malaman, i-text, Pastor, gusto ko malaman ganitong topic. Itanong niyo kapatid para hindi kayo maligaw. Ma-assist namin kayo na hindi kayo maligaw. Ha? Colossus chapter 4, verse 3-4. Purihin ang bugtong at buhay. Itong sabi, natuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito'y may tanikala ako. Upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Ibig sabihin, maliwanag na pagpangaral. Yan po ang pinaka-challenge sa atin mga kapatid. Dapat pag nagtuturo tayo ng salita ng bugtong at buhay, maliwanag. Alam mo kung bakit? Kasi pag hindi maliwanag, yung pagpapaliwanag mo, nanakawin ni Satanas yun. Nanakawin ni Satanas yun. Sabi, ba't hindi ko maintindihan? Kaya doon, tayo mga kapatid, mayroon tayong ginawa doon sa Mindanao. Yung tinatawag nating Bible Training School, na tinatawag nating Shalom, na ang ibig sabihin ay School on the Hillside for the Advanced Overall Mission. Shalom. Na lahat ng doktrina mga kapatid, after ka mabautismuhan, pupunta ka sa Hallelujah Mountain sa Mindanao, sa Gayan de Oro, at doon katuturuan mga kapatid ng salita ng bugtong at buhay at lahat ng mga talata na hindi mo maintindihan. Kasi mga kapatid, yung Biblia napakakapal ho niyan. At pag nagbasa ka mga kapatid, mayroon kang madadaanan na talata na hindi mo maintindihan. So ang ginawa po namin mga kapatid, lahato ng talata na mahirap intindihin, ipaniliwanag na po ni Pastor Lahi yan mga kapatid at yan ay ipinasa natin doon sa ating mga pastor and elder sa Mindanao. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya pag nangangaral tayo mga kapatid, dapat very interesting. Ha? Napaganda kaya pag nagpasisermon si Pastor Edgar, talagang mabubuhay ka. Akala mo may kaaway siya. Ha? Akala mo may kaaway. Kasi yung mga kapatid, dapat interesting. Kasi mahirap po mangaral mga kapatid na hindi naman kayo interesado.
Sayang yung oras, mga kapatid. Ha? Sayang. So, pangalawa, mababaw na tagapakinig. Mayroon ba ditong mababaw na tagapakinig? Sabihin mo, wala dito yan. Alright. Matthew chapter 13, verse 20 to 21. Purihin ang bugtong at buwan ng Diyos. At ang nahasik sa mga batuhan ay ang nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Narinig ang mensahe, natuwa, nagalak. Aba, maganda. 21. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian, pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. Magaling siyang talagang tagapakinig, nagsusulat ng mga notes, sinubukan, dinala ng problema, maaaring nagkasakit ang anak o ano pa man. Sabi niya, Lord, hindi ka totoo, ayaw ko na sa'yo, naglilingkod naman ako sa'yo, nagsisimba naman ako. Bakit mo naman ako sinusubukan ng ganito? Nawawala sa pananampalataya. Mabilis maniwala, mabilis tumanggap, mabilis magalak, pero hindi nagpapatuloy sa paglilingkod dahil pagdating ng pagsubok, mga kapatid, ay nanghihina ang loob. Isa ka ba rito, mga kapatid? Sabihin mo, wala dito yan. Sayang yung mga kapatid, sayang yung oras na ginugol mo, mga kapatid, sa pagsisimba mo sa bugtong at buwan, pagkatapos nag-back out ka. Para ka naghukay ng ginto, mga kapatid, naghukay ka ng ginto, tapos tinamad ka, iniwan mo. Tapos mayroong ibang naghukay, nakuha yung ginto. Iba ang nakakuha. Sayang. Mayroon hong isang aso sa Japan. Ang pangalan ng aso nito ay tinatawag nilang Hachiko dog. Itong Hachiko dog na ito, mga kapatid, ay mayroon siyang amo. Tuwing nagtatrabaho, yung amo niya ay inaabangan niya doon sa terminal ng train. Tapos sabay sila uuwi. So ganoon ang ginagawa niya tuwing hapon. Sinusundo niya sa may istasyon ng tren. One time, mga kapatid, hindi umuwi yung amo niya. Yung pala namatay, inatake sa puso, namatay. Yung aso, mga kapatid, siya na lang, kahit wala na yung amo niya, pabalik-balik siya doon sa terminal ng train. Kahit hindi na dumadating yung amo niya. Siguro, inaasahan pa rin siguro niyang babalik yung amo niya. Hindi niya alam na patay na yung amo niya. At hanggang sa tumanda siya at namatay, doon pa rin siya doon sa train, tuwing hapon, nag-aabang. At ang ginawa ho ng emperor ng Japan, mga kapatid, ay nagpagawa ho sila ng replika ng aso na yun at ginawa nila ng estatwa at nilagay doon sa terminal ng train dahil sa kanyang pagiging loyal, mga kapatid. Loyal siya sa kanyang amo. Kaya dito, mga kapatid, yung aso ay sabi niya, man's best friend yan. Loyal yan sa'yo. Pero, mga kapatid, ang problema ho, minsan sa ating mga tao, mga kapatid, hindi tayo tapat. Hindi tayo tapat, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa bugtong at buwan ng Diyos. Kaya minsan, yung aso na yun, mga kapatid, ay nagawan pa ng estatwa dahil sa kanyang katapatan. Tayo, mga kapatid, sino kaya magpapagawa ng estatwa sa atin? Napakatapat yan. Tumatagal. At buti na lang, mga kapatid, dito sa punang, tumagal man ang panahon, kayo po ay nanatili at nagpupuri, sumasamba sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi kayo, hindi kayo, tawag nito? Hindi kayo nawala. Nandito pa rin kayo, maliban doon sa mga nawala, mga kapatid. At yun po nangyari, mga kapatid. Karamihan ho ganun, mga kapatid. Lalo na pagdating ng January, halimbawa, January, maraming gustong pumayat. Okay? Pag January, nag-gym. Pagdating ng February, sabi nung nag-gym, sabi, ayoko na mag-gym. Sabi, bakit? Siksikan ang tao sa gym. Sabi nung Mari, huwag ka mag-alala. Pag February, wala na yan. Kasi ang gym, mga kapatid, good for January lang. Kasi pag New Year resolution, magpapapayat ako. January, mag-gym yun. Pag February, pagod na. Tapos na ang kanyang tinatawag na New Year resolution. Wala na yung excitement. Hindi niya nakinaya yung kanyang ginagawa, mga kapatid. Pagod na yung kanyang katawan. Kaya napakarami ng mga taong ganun, mga kapatid. Gagawa ng trabaho, hindi tapos. Nakita ba ninyo yung mga estatwa na walang ulo, walang kamay, walang katawan, minsan ulo lang. Dahil hindi tapos. Di ba?
Nung tumakbo nga si Erap, mga kapatid, ang sabi ng nanay niya, alam mo ikaw anak, nung nag-aral ka, hindi ka tapos. Pati ba naman pagtakbo mo ng pagka-presidente, hindi mo rin tinapos? Ha? Hindi niya tinapos. Dapat mga kapatid, pag mayroon tayong inumpisahan, dapat tinatapos natin. Kaya sa simbahan mga kapatid, ha? Sayang yung ating panahon na ginugol sa pagsamba na pagdating ng panahon, mawawala ka rin pala. Ha? Kaya importante yon. Ha? Bakit may mga taong hindi tumatagal sa kanyang paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos? Kanino bang kasalanan yon? Ha? Kaninong kasalanan yon? Ha? Sabi mo sa katabi mo, kasalanan mo yan. Partly. Ha? Totoo yan man yan. Minsan may nawawala sa panampalataya dahil baka ikaw ang dahilan. Siguro dahil chinismis mo siya o di kaya hindi mo siya pinautang, hindi mo binigyan ng asin. Oh, may nagkatampuhan mga kapatid. Mayroong mga ganong mga bagay. Ha? Hindi ito matagal. Ha? Isa ka sa mga dahilan. Ha? So anong gagawin mo? Pag mayroong mga bago manampalataya, tinutulungan mo ba? Ginagabayan mo ba? Ha? Alam mo itong bahay-sambahan ito mga kapatid, isang bagay lang dapat mayroong kayo dito, tatagal kayo. Tatagal kayo mga kapatid. Alam niyo kung ano yon? Pag nagmamahalan kayo mga kapatid. Tatagal kayo. Ha? Pero kung sa Bisaya pa, kung muanhi ka din nga wagi mo tagad ni mo, ha? Yun siya nga, bugnaw man kayo ni Dapita, bugnaw pa si Mudzero. Ha? Malamig pa sa ilong ng aso. Hindi mo man lang maramdaman na parang love ka sa church na ito. Pag dumating ka sa church, parang hindi ka nakikita. Pag umalis ka, hindi ka rin napapansin. Sa tingin mo, tatagal ka? Ha? Di ba? Ako mga kapatid, naranasan ko lang mangaral na 5 tao lang ang pinapangaralan ko. Ha? Nung nag-aaral ako mga kapatid, 5 tao lang. Ha? Yung 3 nasa yung 3 nasa baba, yung 2 dito. Yung isa may anak. Umiyak yung anak niya, lumabas. Yung isa dumura, lumabas din. Yung isa umihi. Yung isa may tumawag, lumabas. Ha? At yung isa naman ay nangangati, nauuhaw ba siya, lumabas din. Ako na lang naiwan sa loob ng simbahan. Ang sabi ko mga kapatid, pag ganito lang ganito yung ating pagsamba, ako ang mababackslide sa inyo. Ha? Ako yung mawawala sa pananampalataya pag gano'n ng gano'n. Ha? Kaya minsan mga kapatid, tanongin mo sa sarili, baka part ako sa dahilan kung bakit nawala yung aking kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, napakalagaho na sa isang iglesia na mayroon kayong pagmamahalan sa isa't isa. At lagi mo itanim sa isipan mo, hindi yung kunting pagkakamali, pinapalaki mo. Okay? Dapat yung mga bagay na pwede mong palagpasin, ipalagpas mo na. Para mag-asawa yan eh. Di ba pag mag-asawa yan, sabi niya, gusto kong kulay na ganito kortina, gusto ko ng ganyan. Ipaubaya mo na sa awa mo yan, huwag ka na makisawsaw. Di ba? Paubaya mo na yung mga simpleng bagay, di ba? Pagdating na masakyan, sa'yo na yan. May mga bagay na pwede mo nang palagpasin, mo nang palakihin. Dapat ang pag-ibig ang naghari sa bahay-sambahan na ito, tatagal ang ating samahan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Alam mo mga kapatid, darating araw, sasabihin ng kapatid mo, alam mo, sa loob ng church, ito, totoong nangyari ito. Nung ako po nag-aaral, mayroon isang, taga dito sa, mayroong isang manampalataya na pupunta na siya ng Mindanao, wala siyang pamasahe. At ang ginawa po niya mga kapatid ay humingi siya ng tulong sa pastor. Hindi naman siya humingi ng pera. Hindi siya humingi. Ang sabi niya, pastor, gusto kong pumunta ng Mindanao, wala akong pamasahe. So kung pwede siya na pastor, pwede ba kami maglinis sa bahay ninyo, maglaban ng damit o magluto? Kahit anong gawain pastor, basta madagdagan lang yung pera namin, makauwi lang kami sa Mindanao. Hindi ko siya tinulungan ng pastor.
At nung siya po mga kapatid ay nandoon sa tabi, nakita ko siya umiiyak. Nung nakita ko siya umiiyak, nilapitan ko, bakit ka umiiyak? Sabi niya, wala. Saka hindi ka pwede umiyak na walang dahilan. Anong problema? Sabi niya, alam mo, pastor, hindi pa ako ordained pastor noon. Kasi pag nag-aral ka ng pagka-pastor, tinatawag ka ng pastor. Alam mo, pastor, sa bahay namin may mga misyonaring tumutuloy, pinapakain namin, wala kaming problema. Tinumutulong kami sa gawain. Pero ngayon, pastor, hindi ko alam bakit walang tumutulong. Kininto niya yung problema. Sabi ko, bumalik ka mamayang gabi. Mamaya may dumating na foreigner, kinausap ko yung foreigner. Sabi ko, itong kapatid natin, kailangan niya ng pera, umuwi siya, kasama yung anak niya. Alam mo, pag sa Amerika, malaking pera, alam mo ba yung piso nila? 100 sa atin. Ganyan kakulilat ang peso. Binigyan mo siya ng pera, mga kapatid. Alam mo, nung binigyan siya ng pera, umiyak siya. Alam mo, sabi niya sa akin, pastor, nung time na nakita mo kong umiyak, yan na yung sinabi ko na ito na yung kahuli-hulihang araw ko na pupunta sa simbahan na ito, hindi na ako magpapakita pa. Lesson. Mga kapatid, dito sa loob ng church, hindi ka tatagal sa panampalataya nito kung walang tumutulong sa iyo. Kailangan mo talagang may tumulong sa iyo. Huwag ho kayong mahiyang humingi ng tulong. Lalo pag may mga ambagan, mga kapatid, sabi na mayroon tayo sila, pag may ambagan kayo, sabi ng iba, pastor, wala akong pang ambag. Wala talaga akong kapera-pera. Pwede ba, pastor, tagahugas na ako ng plato? Tagalinis na ako ng simbahan? Kasi alam mga kapatid, pag wala kang pera, hindi excuse yun eh. Mayroon ka pa rin magagawa. Mayroon ka pa rin magagawa, mga kapatid. Hindi pwedeng wala. Kaya dito, mga kapatid, kapag nalulungkot ka, may karamay ka. Pag masaya ka, may karamay ka din. Pag nanghihina ka, may magpapalakas sa'yo. Bakit? Nandito ka sa tahanan ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin. Diba? Balutin mo ng pagmamahal yung kapatid mo sa pananampalataya. Pag nadadapa ka, mayroong babangon sa'yo. Hindi yung nadapa na, tinulak ka pa. Di ba? Mahirap yun. Kaya magsusurvive ka, mga kapatid, pag may kasama ka. Pag may kasama ka. Sabi mo sa kapatid mo, mahal kita. Kahit sumasablay ka minsan. Totoo. Di ba? Hindi mo naman talaga may iwasan, pastor, na minsan sumasablay eh. Tulungan mo pa rin. Encourage mo. Tulungan mo. Ipanalangin mo. Kasi minsan dumadating yung time na ikaw naman ang sasablay. And that's a fact. Unang Tesalonica 5:14. Purihin ang bugtod mo rito. Sabi, at aming ipinamamanik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo. Palakasin ang mga mahinang loob. Alalayan ang mga mahihina. At maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Hindi naman napakagandang payo ni Apostol Pablo. Ano daw sabihin? Paalalahanan yung manggulo. Sabi niya, pagulo ka lang eh. Pinapaalalahanan yung manggulo. Roma 14:1. Purihin ang bugtod mo na Diyos. Datapat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Sabi, ano ka ba kapatid? Lalatoy-latoy ka. Wala ka na ba talaga? Tuwing mayroon tayong ambagan, wala kang naiambag. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Minsan lang tayo magkaroon ng Father Lahi na event, birthday ni Father Lahi. Hanggang ngayon, wala ka pa rin pamasahe. Hindi ka ba pwede mag-ipon ng 10 piso araw-araw? Sabi nito, datapat ang mahina sa panata, tanggapin pa rin ninyo. Hindi upang pagtalunan ang kanyang pangangailangan. Napaganda talata, mga kapatid eh. Tanggapin, mga kapatid. Hindi ka nakasama Bakit? Wala ka namang inambag, hindi ka na pwede sumama. Ang luwang-luwang pa na sakyan, hindi ka nagbayad eh. Unfair naman sa iba, nagbigay, tapos ikaw wala. Ano kasi di swerte? Patay. Kawawa. Ito sila, Elder Ruben, tinan mo, may sasakyan sila. May ibigay man o wala, hanggat magkasya,
Sinasabit nila. Napakatindi, palakpakan natin. Roma 15:1-2. Purihin ang bugtong Diyos. Tayo ang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Ano ba ibig sabihin nun mga kapatid? Yung mga mahina, tulungan mo. Sabi mo, alam mo ito, tinulungan ko, kulilat. Hindi kasi marunong to eh. Wala talaga to eh. Walang binatbat eh. Ako na lang palagi tumutulong sa'yo. Upakan na kita dyan eh. Ano bang gagawin natin mga kapatid? Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti at ikatitibay. Para sa ikatitibay. Hindi yung alam mo na nga sugatan, binaril mo pa. Di ba? Nalugmok na nga, tinadyakan mo pa. Saan ba nangyayari yan? Minsan nangyayari sa loob pa ng simbahan yan. Totoo. Pero doon sa inuman, naku, nagdadamayan yun. Pare, ano yan? May pangtuma ka ba dyan? Wala, akong bahala, sagot kita. Nagtutulungan pa. Di ba, antindi? Saya, pre, wala tayong pangtuma. Akong bahala, pre. May nahuli akong manok kanina. Ito, ang ganda. May pang-ano na tayo, may sumsuma na tayo. Sabi niya, pre, manok ko yan eh. Matagal kong hinahanap niya, ikaw pala nakatira eh. Ay, sorry, pre. Manok mo pala. Napakatindi mga kapatid. Pero sa church mga kapatid, nangyayari yun. Sa totoo yan, minsan yung mga drug lord, nagtutulungan pa yan, yung mga pusher, nagtutulungan yan. Alam nila, alam siguro niyo, siguro pusher ka din. Kaya ngiti ka ng ngiti, siguro alam mo eh. Totoo yan, pastor, nagtutulungan kami. Pag may ngumiti dyan, pusher yan ha. Pusher ng kariton ba? Ginawan. Baka may nakinig, matokhang tayo rito. So pag nakita mong may nagkasala at may nadapa, anong gagawin mo? Tadyakan? Barilin? Anong gagawin? I-criticize mo ba? Mamaya, sabi niyo, kapatid, anong nangyari? Di ba? Parang kung mga kapatid natin, mga kapatid, sabi niya, mga kapatid, umiiyak. Sabi niya, pastor, anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Sabi niya, may problema kami, pastor. Anong problema niyo? Kasi, pastor, nabuntis. Patay problema tayo nito. Yan ang problema ninyo. Nung ginawa ninyo yan, hindi niyo ako sinali, tapos yung nabuntis, sinali na ninyo ako. Yan ang problema ninyo eh. Kaya nung kahapon mga kapatid, tumawag sa akin nung taga Mindanao, sabi niya, pastor, kasi yung isang pastor din, kinukuha ng license na mag-solemnize ng wedding. Sabi niya, pastor, tinatanong dito, bakit hindi ka na nagkakasal? Magingin ng affidavit, bakit hindi ka na nagkakasal? Sabi ko, hindi na ako nagkakasal kasi makapangyarihan ako magkasal. Anong makapangyarihan, pastor? Makapangyarihan ako kasal kasi pag kinasal ko, isang linggo pa lang, buntis na. Makapangyarihan ako magkasal kaya hindi na ako nagkakasal. Makapangyarihang may wagang kasal. Minsan mga kapatid, mahirap po tulungan yung ibang tao kasi ayaw nilang tulungan sila. Minsan nangyayari yan mga kapatid. Alam mo nang lugmok na, gusto mong tulungan, hindi nagpapatulong dahil mayroong pride. Mayroon ba yan dito? At minsan mo yung pride din mga kapatid, malaman mo, hindi mo na makita sa church, bakit? Bumigay na. Mas pinili niya yung pride, para yung contest mga kapatid na, kuan ba? Contest ng, ano tawag ito? Yung sisid sa tubig. Japan, Amerika, Russia, sisid mga kapatid, pahabaan ng patagalan ng hininga sa ilalim ng tubig mga kapatid. Daming sumali. Yung Amerika, pag sisid Amerika, 1 oras. Ang galing. Palakpakan yung mga tao, dumating yung Hapon. Tagalin sa ilalim ng tubig, halos 1.5 oras. Yung Russian, 2 oras. Nung Pilipino na mga kapatid, galing, badyaw yung pinadala.
Pagsisid, badyaw, alam mo yung badyaw, di ba magaling magsisid yun? Sisid doon, mga kapatid. Pagsisid niya, mga kapatid, 2 oras na, hindi pa lumulutang. 5 oras na, hindi pa rin. Sabi niya, tingnan nyo nga si ilalim. Pagdating doon si ilalim, mga kapatid, sinisid nila, nagsulat pa, pastor. Nagsulat pa yung badyaw. Tinalay niya yung sarili niya sa bato. Sinabi doon, di bali nang mamatay, basta panalo. Minsan yung pride, mga kapatid, yun ang magiging hadlang sa atin na tayo ay tawag nito? Ano tayo, pastor? Makaabante. Makausad. Yun ang problema. At minsan, mga kapatid, may mga tao talagang pagdating sa tulong na hindi mo na kayang tulungan, kundi ang tanging makakatulong sa kanya ay ang bugtong at buhay na Diyos na lang. Diba? Yung iba, hindi sa lahat ng panahon magiging matapat sila. Yung iba ay hindi magiging matatag sa pananampalataya. At yung iba naman ay patuloy na lumalakad sa maling landas. Nawala sa pananampalataya. Yan po, mga kapatid. Nawala. Bumagsak. Sila yung mga mababaw. Hindi talaga nakaugat yung salita ng bugtong at buhay na Diyos sa kanilang mga puso. Ikatlo, kalat na pusong nakikinig. Kalat. Walang direksyon. Purihin na bugtong at buhay na Diyos. Mateo 13:22. At ang nagasik sa mga dawagan, ayaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng makayamanan ay siyang umiinis sa salita at siya ay nagiging walang bunga. Alam mo, mga kapatid, minsan yung hindi humasama na ikaw ay yumayaman. Pero minsan yung kayamanan, mga kapatid, yun ang umahadlang sa'yo na maging tapat sa bugtong at buhay na Diyos. Wala ka ng time sa Panginoon. Wala ka ng time. Di ba? Mayroong isang dasal, mga kapatid, sabi ng dasal ganito. Pakinggan nyo. Sabi niya, bugtong at buhay na Diyos, sabi niya, pabayaan mo lang ako. Hayaan mo lang kung umupo dito sa isang tabi tuwing araw ng Sabado. At bugtong at buhay na Diyos, pwede ba pakibantayan yung upuan ko? At sana ay walang ibang tao makaupo yan dahil lugar na yan, paborito ko yan. Alam mo yung seat number ko. At saka bugtong at buhay na Diyos, sana pagkatapos mag-sermon ni Pastor Lahi, pauwiin mo na agaw kaagad pagkatapos ng pagsamba. Dahil kasi mamaya, sabi niya, bugtong at buhay na Diyos, kasi pag malapit na mag-sermon si Pastor, mangangaral pa ng ikapo yan. Kaya pwede ba bugtong at buhay na Diyos bago siya mangaral ikapo, makaiskapo na ako sa labas. At bugtong at buhay na Diyos, hayaan mo, maunawaan nila na ako masaya na ako, kontento na ako, na lumilitaw tuwing may pangaral at bago mangaral ng ikapo ay nakaalabas na ako. Kontento na ako sa ganon. Maraming salamat, bugtong at buhay na Diyos, sa dalangin na ito. Dahil ako'y uuwi muna sapagkat ako'y maglalaro muna ng basketball. Alam ko naman, bugtong at buhay na Diyos, naintindihan mo ko, maraming salamat. Dahil nananalo ako sa basketball. At maraming salamat, maganda yung channel ng aming TV. At see you uli next Sabat. Amen. Ano napapansin nyo sa dasal na ganon? Ang sarap niya, alam mo, ang sarap batukan, hindi. Yung masaya sa buhay niya na nagsisimba siya, pero yung time niya nandoon sa basketball, puro kalayawan ang mas marami siyang time sa kalayawan. Wala siyang time para sa bugtong at buhay na Diyos. Mas masaya siya sa libutan kaysa sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Yan yung mga tao na sinasabi dito na nabihag ng sanlibutan. Alam mo yung asawa ni Lot, mga kapatid? Nakalabas na yun eh. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, sabi niya, huwag ka nang lumingon. Huwag ka nang lumingon. Nakalabas na. Siguro may sumigaw doon. Sabi niya, nanalo ka ng sweet dress. Lumingon. Naging asin. Lumingon, mga kapatid. Hanggang ngayon, nandoon nakatayo ang asin, yung asawa ni Lot.
Lumingon. Ha? Ayon po sa survey mga kapatid, $2.9 billion yung binibigay ng mga American para sa gawain ng pagmimisyon. Malaki, maliit? Malaki, maliit? Malaki, 2.5 billion. Napakalaki niyan. Ha? Dito magulat ka ngayon. Ito yung kasunod. Ang nagagasta ng mga Amerikano pag nanood ng pelikula sa sinihan, 8.4 billion. Ha? Karamihan ng Amerikano bumibili ng chocolate, umaabot ng 13 billion isang taon. At sa mga laruan naman ay umaabot ng 23 billion. Ha? At bumibili ng mga aksesoris sa kanilang mga alagang aso, umaabot ng 23 billion. Bumibili ng alahas, 24 billion. At umiinom ng soft drinks, umaabot ng 58 billion. Ha? At nagpapaganda ng kanilang garden, 85 billion. At kumain sa restaurant, ang pamilya, umaabot ng 354 billion. Kumakain lang yan sa Shakey's, mga kapatid. Kumpara doon sa 2.9 billion na pangbigay na sa mission. Ha? Akala mo malaki yon? Hindi. Ha? Pagdating na sa gawain, mga kapatid, kumusta ang inyong pagbibigay? Ha? Pag nandoon ka sa Gaisano, nandoon ka sa NCCC, pag nandoon ka sa Robinson, pag nandoon ka sa SM, lumalabas ang 1,000 mo. Pagdating mo dito simbahan, lumalabas 20 pesos. Ha? 20 pesos, mga kapatid. Mayroon daw dito. Naka-experience ka na ba? Ha? Di ba? Karamihan ng tao ng Amerikano, mga kapatid, sa totoo lang sa Amerika, wala nang interesado sa Panginoon doon. Yung mga simbahan doon, ginagawa na lang nilang diskuhan. Sa Europe, wala na nagsumasamba doon, mga kapatid. Ang maraming tao doon, rugby, football, basketball. Punong-puno yan. Simbahan, walang tumupunta doon, mga kapatid. Ha? Ang mga tao doon sa Amerika, mga kapatid, hindi na interesado sa Panginoon. Bakit? Nasa kanila lahat. Ha? Kaya wala silang pakialam sa espiritual na bagay. Hindi na mahalaga sa kanila yung mga kapatid. At yung iba naman, ay matatawag mong mananampalataya, pero hindi naman ginagawa. Sabi nga, Kristiyano sa gusto, wala naman sa puso. Ha? Kaya makita natin ito, mga kapatid, wala hong, kahit sa pag-uusap ninyo, bibihira na ho yung pinag-uusapan ng Panginoon. Ha? Anong pinag-uusapan? Politika, sports, ano pa? Pagkain, hilig, mga sakyan, pinag-uusapan yun. Sa Amerika, mga kapatid, karamihan ng mga tao doon, mayroon talaga silang speedboat. Speedboat. Hindi pinamimigay yun kasi gusto lang speedboat. Ha? Siguro, mga kapatid, kung hindi ako nagmuni-muni at hindi ko nakita ang aking sarili, siguro doon ako nagtagal sa Boracay. Ha? Kasi nagtrabaho ko sa Boracay. Gusto ko Boracay. Puro-puro na nakita mo. Ha? Gusto mo lang libangan. Yung mangisda ba ng fishing na libangan? Baka nandoon ako kung wala ako sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Ha? Pasalamat ako, nandito kayo ngayon, may oras kayo, at mayroon kayo ay nakikinig sa salita ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Panginoon Kristo, magkapangyarihan sa lahat. Purihin natin, mga kapatid. Panghuli. Ikaapat, ang mabuting tagapakinig. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba to? Matthew 13:23. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ila'y tig 100, ang ila'y tig 60, at ang ila'y tig 30. Ha? Yung mabuting tagapakinig daw ay nakikinig sa salita, inuunawa ang salita, at isinasabuhay ang salita. Ha?
mayroong isang teacher, tinanong yung kanyang estudyante. Sabi niya, Juan, maaari ubang sabihin sa akin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatyaga at pagmamatigas? Ang sabi ni Juan, ang isa ay malakas ang kalooban, ang isa ay malakas umayaw. Ha? Kailangan po natin mga kapatid ay ang malakas ang kalooban sa pagsunod sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi yung malakas sa pag-ayaw, sa pagsalangsang sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Mayroon pong isang lalaki mga kapatid, isang Sabado, siya po ay naglalakad-lakad mga kapatid. At ang sabi ho ng lalaki pagkatapos magsermon ng pastor, ay sinalubong niya ang pastor mga kapatid at kinamayan niya yung pastor. At ang sabi niya sa pastor, Pastor, maganda yung sermon mo. Ha? Ni minsan, hindi ko mahanap ang sarili ko na itinuturo mo ako. Ha? Hindi ba sabihin yung mensahe mo, hindi ako tinamaan, pastor. Ha? Hindi para sa akin yun, para sa kanila yun. Ha? Yung tao na yun ay hindi magandang tagapakinig. Ha? Di ba? Hindi magandang tagapakinig mga kapatid. Pag nakinig ka ng salita mga kapatid, lagi mong isipin, para sa akin to. Minsan mga kapatid, pag nangangaral yung pastor, sasabihin mo kagad, parang ako ata ang pinapatamaan ng pastor na ito. Ano? Baka may atraso. Parang ako talaga ito. Sunod Sabado, hindi na ako magsimba. Parang ako talaga pinapatamaan ito. Ha? Ang pinakamaganda ng sermon mga kapatid, hindi yung pagkatapos mag-sermon ng pastor, sabihin mo, maganda ang sermon mo, pastor. Dapat hindi ganun ang sasabihin ng tagapakinig. Dapat ang sasabihin ng tagapakinig, Pastor, gagawin ko yung sinabi mo. Yun ang pinakamagandang sasabihin mo. Hindi yung maganda ang sermon. Ha? Tapos hindi mo naman na-apply sa buhay mo. Santiago 1:22. Be doers of the word and not hearers only. Dapat ikaw yung tagagawa ng salita, hindi yung tagapakinig lang. Ha? Mayroong isang babae, mga kapatid, sosyalera. Parang si Gretchen Barreto. Pumasok siya sa isang art museum. At nung pumasok siya sa art museum, mga kapatid, mayroon siya nakitang napakalaking larawan doon, mga kapatid. At habang nakatingin siya, hindi naman siya sanay sa mga art. Sabi ng babae, sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kapangit na painting. Ha? At saka napakabubo naman ang gumawa ng painting na to. Ha? At yung naman tagapangasiwa, nakatingin lang gano'n, tahimik lang, tinitingnan niya lang yung babae. Sabi niya, sino bang gumawa ng, ano bang tawag sa painting na to? At sinamagot yung tagapangasiwa ng painting at ang sabi sa kanya, ang tawag po niyan ay salamin. Ang tawag niyan ay salamin. Sabi, ang pangit ng painting, ang tawag yan, salamin. Ha? Kung ano yung nakikita mo mga kapatid, baka sabi niya, minsan sabi nito, ayoko dito simbahan na to, ang gugulo. Lumipat sa ibang simbahan. Pagdating doon, akala ko sa aming simbahan na magulo, dito pala magulo rin. Lumipat ulit sa ibang simbahan. Sabi niya, bakit ang gulo rito? Mga kapatid, hindi pala yung simbahan na magulo, siya pala ang magulo. Ha? Siya pala ang magulo, kahit saan mo siya ilagay, magulo. Ha? Santiago 1:23-25, purihin ang bugtong po ni Diyos. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Pagpapalain. Ha? Ibig sabihin, mayroon kang babaguhin sa sarili mo. Naniniwala ka sa salita ng bugtong at buhay na Diyos at hinayaan mo ang bugtong at buhay na Diyos ang magbabago sa iyo. At naintindihan mo at ikaw ay mamumunga, mga kapatid. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, Pahayag 3:20. Purihin ang bugtong at buhay. Sabi niya, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig, ibig sabihin nakikinig, at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang tanong mga kapatid, kapag kumakatok ba ang bugtong at buhay na Diyos sa puso mo, nakikinig ka ba?
Ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay mo, mga kapatid? Ha? Minsan ang bugtong at buhay kumakatok sa pintuan natin, sa ating buhay. Ang tanong, naririnig ba natin siya? Nakikinig ka ba? Ha? At kapag kapag kumakatok na ang bugtong at buhay na mga kapatid, at pag narinig mo, yung kanyang sinabi na isabuhay mo, ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, sasalo akong kakain kasama ka. Napakasarap ng mga kapatid. Kasalo mo yung bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kasalo mo siya. Ha? Kaya mga kapatid, ang ating tumpak na oras, alas 12:26 na, tayo'y mananghalian na kasama ang bugtong at buhay na Diyos. Magsitayo tayo mga kapatid.